Kung akala nyong normal lang na bahay ito, nagkakamali kayo. Ito ang bahay kung saan ako pinaka natakot talaga. Hayaan nyong ikwento ko sa inyo ang sarili kong karanasan. Ang pangyayari, kung paano nagparamdam ang isang demonyo sa akin sa bahay na ito. Ang bahay na ito ay nasa 24 daw, Project 3, Quezon City, Metro Manila. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay lumang bahay ng lolo at lola ng pinsan ko. Ako naman ay taga San Manuel, Pangasinan. So, ang tanong ay, paano ako napunta sa Quezon City, Metro Manila? Year 2005. Kakagraduate ko lang ng high school noon sa 1G Macaraeg National High School sa Binalonan, Pangasinan. Noong 4th year high school ako, nag-entrance exam ako sa maraming colleges at universities. Pinalad ako makapasa sa UST or sa University of Santo Tomas sa Sampaloc, Manila. Meron akong nakatatandang pinsan na babae na noong mga panahon na yon ay kasalukuyang nag-aaral sa FEU or Far Eastern University. Sila ang may-ari ng bahay na ito. Itago na lang natin siya sa pangalan na Ate Sandy. Si Ate Sandy ay second year college na sa mga panahong yon, school year 2005 to 2006, at dito siya nakatira. At dahil ako naman ay magpa-first year college na, nag-decide ang mga magulang namin na dito na rin sa bahay na ito ako titira. 3 kaming mag-i-stay dito sa bahay na ito. Ako, sa Ate Sandy, at isang matandang babae na katulong. Yung first impression ko sa bahay na ito, okay naman. Luma lang siyang tignan sa labas, pero sa loob, maayos naman ito. May mini garden nga pala ito sa labas ng bahay. Parang pinaka-terrace na niya at may isang open area sa gilid na may malaking punong kahoy. Pasensya na kayo kung hindi ko maipakita sa inyo yung loob ng bahay. Wala kasi akong picture nito at noong mga panahong yon, year 2005, hindi pa uso ang mga smartphones. Panay Nokia pa lang ang mga cellphone namin noon. So, itong picture na nakikita ninyo ngayon, galing lang ito sa Google Maps. Buti na lang may Google Maps dahil kahit papaano, maipapakita ko sa inyo ang aktual na lugar ng bahay. Pero, hindi ko na maipapakita ang loob nito sa inyo. So, eto na. Unang gabi ko sa bahay na ito. Si Ate Sandy andoon sa loob ng kwarto namin. Ako naman nakatambay sa sala at si Manang, yung kasambahay namin yon, nagluluto ng dinner namin. Habang nagsa-cellphone ako sa sala, biglang may narinig akong may nahulog sa labas. Napalingon ako sa pintuan. Madilim sa labas. May kaunting aninag lang ng ilaw galing sa streetlight. Medyo kinabahan ako ng kaunti sa narinig ko. Lumingon ako kay Manang. Nagbabaka sakali na baka narinig din ni Manang yung nahulog sa labas. Pero nung nilingon ko siya, patuloy lang siya sa pagluluto niya na parang wala siyang narinig. Kumunot kaunti yung noo ko at pinilit kong kinalma yung nervyos ko. Pagkatapos ng ilang minuto, sa may mini garden, may nahulog na naman. Bigla akong lumingon sa pintuan ulit. Mapapalingon ka kasi nakakagulat talaga. Ano yun? Sabi ko sa isip ko. Pero syempre, dahil unang gabi ko yon, binaliwala ko na lang hanggang sa nagtawag na si Manang. Nakakain na raw kami ng panggabihan. Habang kumakain kami ng dinner ni Ate Sandy sa dining area, hindi pa rin maalis sa isip ko yung tunog na narinig ko sa labas. Kaya naman, tinanong ko si ate kung may multo ba sa bahay na yon. Ang mga sumunod na sinabi ni Ate Sandy ang nagpakirot at nagpakaba sa dibdib ko. Ito ang sinabi niya. Sabi ni Ate Sandy, wala raw tumatagal na kasambahay nila sa bahay na ito. Pag tinatanong daw nila ang mga kasambahay nila kung bakit sila aalis, laging iisa ang sagot. Mayroon daw nagmumulto sa kanila. Pero sabi ni Ate Sandy,
Nagdadahilan lang daw ang mga yon. Gusto lang talaga nilang mag-resign. Wala naman daw talagang multo sa bahay nila. Kasi kung meron man, sana matagal na raw itong nagpaparamdam sa kanila. Pero wala naman. Pagkatapos niyang sabihin yon, may mga ilang segundo rin akong natulala. Hindi ko alam kung anong iisipin ko at kung ano ang mararamdaman ko. Nung nasa kwarto na kami ni Ate Sandy, hindi ko maiwasan na hindi maisip yung mga sinabi niya tungkol sa mga kasambahay nila na laging umaalis. Habang tulog na tulog si Ate Sandy, ako naman ay hindi makatulog. Naisip ko, paano kung sa mga kasambahay lang talaga nagpaparamdam ang multo sa bahay na yon? Lumipas ang mga araw at gabi. Kahit lagi akong nakatambay sa sala sa gabi, hindi na naulit yung tunog na narinig ko noong unang gabi. Sa totoo lang, nawala na nga sa isip ko yun eh. Hanggang sa isang gabi, naisipan kong pagtripan si Manang. Habang nagluluto siya ng dinner namin, niloloko ko siya. Kinakalabit ko siya. Tapos, tinuturo ko yung mini garden sa labas ng pintuan. Madilim doon. Sinasabi ko sa kanya na, Manang, tignan mo yun oh. May multo. Paulit-ulit ko siyang niloloko ng ganon. Halos gabi-gabi. Matatakotin si Manang, kaya ang sarap niyang takutin. Hanggang sa isang araw, nangyari ang bagay na kailanman ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. 3:00 ng hapon noon, nung nakauwi ako galing school. Wala pa si Ate Sandy sa bahay. Nasa school pa siya that time. Ang kasama ko lang sa bahay ay si Manang. Dumiretso ako agad sa kwarto ko para humiga. Pagka-switch ko ng TV, naramdaman ko agad yung gutom ko. Bumangon ako sa kama ko. Pinuksan ko yung pintuan ng kwarto para tawagin si Manang. Nagkikrave ako ng fast food that time. Kaya naman inutusan ko si Manang na mag-take out na lang sa Jollibee malapit sa amin. Isinulat ko sa maliit na papel yung order ko para ibibigay na lang niya sa cashier. Hindi kasi ganun karunong si Manang sa pagbabasa at ayoko na magkamali siya ng order. Pagkabigay ko ng pera, sinara ko ulit yung pinto at humiga ako ulit at nanood ng TV. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko. Mga 3:10 na ng hapon yun. So expected ko na makakarating si Manang sa bahay ng mga 3:50 PM. 40 minutes yon ng total waiting time ko para sa kanya. Bale, 10 minutes walk papunta, 20 minutes ng pag-order, tapos 10 minutes pabalik ng bahay. Total of 40 minutes. Habang nanonood ako ng TV, bigla kong naramdaman yung pagkainip. So tinignan ko yung oras. 4:00 na. 50 minutes nang wala si Manang. Nagtaka ako at medyo nabwisit na ako dahil na rin siguro sa gutom ko. Kaya bumangon ako sa kama para tignan si Manang sa dining area. Naisip ko na baka kanina pa siya dumating, na iniwan na lang niya yung pagkain sa dining table. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto namin. Naglakad ako papunta sa dining area. Walang laman ang dining table. Mag-iisang oras nang wala si Manang. Ang pumasok sa isip ko, baka hindi pa siya umalis ng bahay at nandoon lang siya sa kwarto niya at hindi pa siya bumibili. Sobrang init na ng ulo ko. Sa inis ko, pumunta ako agad sa kwarto niya. Kinatok ko ng malakas yung pintuan niya sabay sigaw ng, Manang! Manang! Manang, nasan na yung pagkain ko? Walang sumagot. Itinulak ko ang pintuan niya, pero nakalak ito. Walang doorknob ang pintuan ni Manang. Tanging door handle lamang ang meron sa labas at sliding lock naman ang lock ng pintuan niya sa loob. Noong walang sumagot, naiinis ako naglakad papuntang sala. Tapat lang kasi noon ang kwarto ni Manang. Siguro mga nasa 3 o 4 na hakbang pa lang ako palayo sa kwarto ni Manang. May nangyari. Tumunog ang lock ng pintuan ni Manang mula sa loob.
Nagbukas ito ng kaunti. Napalingon ako bigla. Pero bago ako makalingon ng tuluyan, biglang nagsara ang pintuan. "Manang, nasan na yung pagkain ko?" Tanong ko ng pasigaw. Pero walang sumagot. Sa inis ko, nilapitan ko ulit ang pintuan ni Manang at kinatok ko ito ng kinatok. "Manang, ano na? Nasaan na yung pagkain ko? Manang!" Walang sumagot. Itinulak ko ang pintuan ni Manang pero nakalak ulit ang pintuan niya. Sa pagkakataong ito, mainit na talaga ang ulo ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko sa inis. Nang biglang tumunog ulit ang lock ng pintuan ni Manang. Tunog na binuksan ang lock mula sa loob. Nakatayo lang ako sa labas ng pintuan ni Manang habang nakakunot ang noo ko dahil sa inis. Nang biglang nagbukas ng bahagya at dahan-dahan ang pintuan. May nakasilip. Isang mata. Dilat na mata. Ang mukha niya at katawan niya ay kulay itim. Matangkad. Parang higante. Lumaki ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw sa pwesto ko habang nanginginig ang katawan ko na nakatitig sa dilat na mata. Nang biglang isinara niya ang pintuan ng napakalakas at tumunog na naman ang lock. Senyales na nailak na naman ang pintuan mula sa loob. Sa takot ko, kumaripas ako ng takbo sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa mini garden sa labas. Hawak-hawak ang kutsilyo. Gulong-gulo ang utak ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Sino yun? Tanong ko sa sarili ko. Tao ba yun? Bakit ang itim at ang tangkad? Ang daming pumapasok sa isip ko. Ang una kong naisip, baka magnanakaw. Naisip ko pa na baka pinatay na niya si Manang sa loob kaya hindi na sumasagot si Manang. Isa lang ang naisip kong plano. Mag-antay sa labas sa may mini garden. Yun lang kasi ang iisang daan palabas ng bahay. Wala nang ibang daanan. Kinakabahan ako. Pero kung lalabas man siya, wala na akong choice kundi lumaban at makipagpatayan kung doon man hahantong ang mga bagay-bagay. Mga 5 hanggang 10 minuto na akong nag-aantay sa labas nang biglang tumunog ang gate. Si Manang. Nasa gate na si Manang. Hawak ang pagkain na pina-take out ko. "Manang, sino yung lalaki sa kwarto mo?" Sigaw ko. "Ano sir? Sinong lalaki?" Sagot niya. "May lalaki sa kwarto mo. Matangkad. Ang itim." Sabi ko. "Wala sir. Wala akong pinapapasok dito sa bahay." Sagot ni Manang. Sino yun?" Yun na ang huling tanong ko kay Manang. Parehas kaming walang idea kung sino ang nasa loob ng kwarto niya. Sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Nag-decide kami na katukin ulit ang pintuan ng kwarto niya. At kung sino man ang nasa loob, ako nang bahala, sabi ko. Makikipagpatayan ako kung yun ang kinakailangan. Habang hawak ko ang kutsilyo, tahimik na lumapit si Manang sa tapat ng kwarto niya at kinatok ito. Walang sumagot, kaya sinabi ko na itulak niya ng malakas ang pintuan. Itinulak niya ito, pero nakalak talaga. Sabi ko kay Manang, "Manang, isang beses pa, pero ngayon banggain mo ng malakas yung pintuan." Pumayag si Manang at nagbilang na ako. 1, 2, 3. Pagkabigkas ko ng 3, narinig kong nagbukas ang lock ng pintuan ni Manang bago pa siya bumangga dito. Napasubsob si Manang sa sahig ng kwarto niya. Ako naman, bigla akong sumugod mula sa likod ni Manang para atakihin ang tao sa loob. Pero walang tao. Walang bakas ng kahit sinong tao ang nasa loob. Napatingin sa akin si Manang. Sabi niya, "Sir, walang tao."
Walang tao? Paano nangyari yun? Pagdating ni Ate Sandy sa bahay, ikwinento ko sa kanya ang buong pangyayari. Tumawag kami sa mga magulang ko at ipinaalam din namin ang nangyari. Pagkadating ko ng school kinabukasan, nagpasama ako sa kaklase ko na pumunta sa isang pare sa UST. Ikwinento ko lahat. Sabi ng pare, hindi yun tao, kundi demonyo.